May mga pagkakataon na hindi natin maiwasang ikumpara ang sarili natin sa iba. Para sa akin, wala namang problema doon maliban na lang kung unti-unti na itong nakakaapekto sa mga desisyon natin sa buhay. Ako nga pala si Sunny, isang public school teacher. Marami-rami rin akong pinagdaanan bago maabot ang pangarap kong maging isang ganap na guro. Marami-raming disappointments din ang naranasan ko na nakaapekto sa buhay pag-ibig ko. At yun ang gusto kong ikwento sa inyo. Masasabi kong I am a family person. Malaki ang pagpapahalaga ko sa pamilya kahit na small family lang ang meron kami. Ang papa ko, ang mama ko, at ang kapatid kong si Kurt. Hindi rin kami mayaman kaya napilitan ng mama ko na mag-ibang bansa bago pa ako tumungtong ng high school. Mula noon, si Papa at si Kurt na ang palagi kong kasama araw-araw. Pero kahit na nasa malayo ang mama ko, maswerte pa rin ako dahil buo at masaya ang pamilya namin. Wala man kaming malaking bahay o magagandang sasakyan, sapat na yung pagmamahal ng mga magulang namin para maibigay ang mga pangailangan namin lalo na nga sa pag-aaral. Ay, kainis. Kulang pala yung nahingi kong baon kay Papa kanina. Napuntahan nga si Kurt, baka sakaling may extra siya. Teka, si Mike yata yun ah. Malapitan nga. Mike! Sunny? Bakit nasa labas ka? Wala kayong teacher? Kasi... Si Kurt, nakita mo? Ha? Si Kurt? Oh, di ba magkaklase kayo? Hindi ko siya nakita. Ah, ganun ba? Oh, sige, puntahan ka na lang sa room niya. Wag! Huh? Ano? Anong wag? Bakit? Bakit parang kinakabahan ka? May tinatago ka sa akin oh. Wala ah. Yung totoo. Alam mo, pag nalaman ko may ginagawa kayong kalokohan ni Kurt, pati ikaw susumbo ko sa guidance. Damay-damay na. Kasi... Huwag mo sasabihin kay Kurt na sinabi ko sa iyo ah. Bakit? Ano ba yun? Puntahan mo na lang siya sa likod ng school. Bilisan mo. Balak niya kasi mag-cutting eh. Ano? Hoy! Kurt! Kuya, Saan ka pupunta ha? anong ginagawa mo dito? Yung tanong ko sagutin mo, sira ulong to. Ba't nag-o-over the bakod ka? Magkakating ka no? Hindi... Oo. Tarantado ka talaga? Sumbong kita kay Papa. Gagi, wag. Alam mo namang grabe kung magalit yun eh. Alam mo naman pala eh, nagkakating ka pa. Bad trip naman kasi yung advisor namin eh. Hindi naman nagtuturo eh. Kahit na, mali pa rin yung ginagawa mo. Alam mo bang ang dami-daming kabataan na gusto makapag-aral? Tapos ikaw pinag-aaral ka na nga, sinasayang mo lang yung pagkakataon? Hindi ka na naawa kila mama at papa? Lahat ginawa nila para mapag-aral tayo tapos magbubulakbul ka lang? Hindi ka na Eto, na-concession? sa'yo na lang baon ko. Uy! Sa'yo na lahat yan. Di nga. Basta wag mo ako susumbong kay Papa ha. Sige na, alis na ako. Di ko na matagalan yung advisor kong tamad, pati yung mga classmate kong epal. Kita-kits na lang sa bahay mamaya. Ge! Sira ulo talaga yun? Akala yata niya masusuhulan niya ako. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Nagkating klase si Kurt? Opo, ako po mismo nakakita. Bakit hindi mo pinigilan? Nakakita po ng bako ng natatan ko eh. Wala na akong magawa. Ay, pasaway talaga yung bata na yan. Yari sa akin yung pagdating niya. Nandito na ako. Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? Sa school po. Ah, talaga? Magsisinungaling ka pa? Kuya, sinabi mo? Akin yung sinturong ko, Sunny. La, Papa! Bilisan mo! Sige po, ito po. Halika. Walang iya kang bata ka, ha? Ay, ganun talaga, pasaway ka no, ha?
Kanino ka ba nagmana? Aray ko, Papa! Di naman kami Sakit! ganyan ng mama nyo dati Tulungan na po! Sisiguraduhin ko Papa! magtitino ka na ngayon. Hindi ko Ha? na uulitin! Papa! 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 Uy, Ano? masakit. Gago ka talaga eh, no? Nagsumbong ka pa talaga eh. Ikaw kasi, pasaway ka eh. Akala ko ba hindi mo ako isusumbong? Hoy, wala kaya akong sinabi na hindi kita isusumbong. Pero tinanggap mo yung suhol ko. Tinanggap ko lang. Pero hindi ko naman sinabing hindi ako magsusumbong eh. Nagulangan mo na naman ako. Ikaw naman kasi. Alam mo na ngang mali, ginawa mo pa. Ewan ko ba? Hindi naman kasi talaga ako masaya sa school na yan eh. Nababagot lang ako sa loob ng classroom. Ang gusto ko sa labas. Kahit maging tindero pa ako balang araw o kaya maging magbabalot. Kahit mga lakal pa ako. Masaya na ako dun. Hindi talaga ako bagay sa eskwelahan na yan eh. Alam mo, ang daming taong naiinggit sa atin kasi nakakapag-aral tayo. Hindi ka ba nanghihinayang kung papalampasin mo lang yung chance? Tiisin mo na lang muna. Maniwala ka sa akin. Balang araw, pasasalamatan mo rin kami ni Papa dahil naging stricto kami sa'yo. Maiintindihan mo rin para sa itong ginagawa naming paghihigpit. Kahit na marami nagsasabi na magkamukha kami ni Kurt at kahit na 1 taon lang ang pagitan ng mga edad namin, may malaking pagkakaiba kaming dalawa. Ako, mahilig sa pag-aaral, samantalang si Kurt naman, mas gugustuhin pang tumambay sa labas. Ewan ko ba kung ano ang meron sa taong yon at mas na-enjoy niyang makipagkaibigan sa mga tambay. Kulang na lang i-remind namin siya araw-araw na iwasan ang pagbubulakbol. Parang ako pa tuloy yung naatasan ni Papa na bantayan siya. Siyempre ako naman, ayokong maging masyadong mahigpit sa kanya dahil baka doon pa siya lalong magrebelde. Kaso nga lang, kahit ano talagang gawin ko, hindi ko talaga mapasunod ang kapatid kong si Kurt. Bago pa makatungtong ng second year college si Kurt, tuluyan na siyang nag-decide na huminto sa pag-aaral. Ang sabi niya, hindi niya talaga nakikita ang sarili niya na maging professional balang araw. Gusto niya maging independent at magkaroon ng sariling pera habang maaga pa. Kaya nagtatrabaho siya bilang isang call center agent. Tutunoon ang mga magulang ko sa naging desisyon niya pero mas mabuti na rin siguro na matuto siyang maging responsable sa halip na magpulakbol araw-araw. Oh, tinanghali kaya yata ng gising ngayon. Hindi pa. 11 AM pa po yung first subject ko. Ganun ba? O tara, mag-almusal ka na para makapaganda ka na rin sa school mo. Sige po. Si Kurt, hindi pa dumarating? Parating na rin siguro yun. Ganitong oras kadalasan umuwi yun eh. Ay, kapagod. Siya na yata yan. Yun oh, ano almusal? Dating gawi. Pandesal itlog na naman. O ito, may uwi ako galing office. Dami niyan ah. Padispedida ng isa naming teammate eh. Nag-uwi ako ng sobra. Daming ang pagkain kanina sa office eh. Despedida na naman? Parang kailan lang may nag-resign din sa inyo, di ba? Alam mo naman sa call center eh. Panay ang labas at pasok ng mga empleyado. Sa bagay. Ay, oo nga pala kuya. Eto yung hinihiram mong pera sa akin oh. Yung para ka mo sa panggastos mo sa school. Yun, salamat. Galingan mo sa pag-aaral, anak ha. Huwag mo sayangin yung pagkakataon na nakatungtong ka sa college. Sira ulo.
Pero pag may kailangan ka pa, magsabi ka lang. Marami naman ako extra dito eh. Alam mo naman ako, hindi naman ako masyadong maluho kaya nakakapagtabi ng pera kahit papano. Yan ang gusto ko sa'yo. Tara na, sabay ka na kumain sa amin. Maya na ako. Yosi lang muna ako saglit sa labas. Yossi na naman. Ikaw masyado ka nang nawiwili dyan sa mga bisyo mo Paminsan-minsan lang naman si Papa talaga oh. Dyan nag-uumpisa yan Di tatagal, adi ka na sa paninigarilyo. Pantanggal stress lang. Ay nako, kahit kailan talaga sakit ka sa ulo. Hindi ka nakikinig. Matanda na ako pa. May sarili na akong desisyon. Alam ko na yung makakasama at makakabuti sa akin. O edi sige, bahala ka sa sarili mo. Pero pag ikaw nagkasakit, wag na wag mo kaming sisisihin, ha? Hindi kami nagkulang ng paalala sa'yo. Oo na pa. Pagod na nga sa trabaho, ganito pa dadatnan sa bahay. Alis muna ako. Yung kapatid mo talaga walang pagbabago. Hanggang ngayon konsumisyon pa rin. Hayaan niyo pa. Kapag nakahanap ako ng magandang tiyempo, kakausapin ko. Ikaw, Sonny, wag na wag kang gagaya dyan sa kapatid mo, ha? Hindi po, huwag kayong mag-alala. Pinag-aaral namin inuuna pa pagbubulakbol. O tignan mo tuloy, call center ang bagsak. Ay nako. Mukhang yun naman talaga yung gusto niya At saka wala namang masama sa trabaho niya pa. Wala naman ako sinabing hindi maganda yung trabaho niya. Ang akin lang, may mas igaganda pa sana. Kaso tamad mag-aral Matatauhan din siguro yun pa. Malay niyo isang araw, may isipan niya bumalik sa pag-aaral. So ngayon, hayaan na muna natin siya. Lalo't nag-e-enjoy naman siya Tsaka nakatulong naman siya sa atin. Kahit papano, panatag na rin ako na kaya na niyang tumayo sa sarili niyang pa. Oo, may mga ginagawa si Kurt na hindi nagugustuhan ng mga magulang ko. Gaya na lang ng pagkakaroon ng bisyo, sigarilyo at paminsan-minsang pag-inom. Pero kahit na ganun siya, hindi siya gumawa ng kahit anong bulok na magiging sanhi ng sakit ng ulo nila mama at papa. Ang totoo niyan, mas naging accountable pa siya sa sarili niya. Naging maingat siya sa mga pinupuntahan at ginagawa niya. Yon ang bagay na hindi nakita ng mga magulang ko. Pero alam niyo kung ano ang mas na-appreciate ko kay Kurt? Siya pa yung unang nagkaroon ng career sa aming dalawa. At siya pa ang naging katuwang ng mga magulang ko sa mga gastusin sa bahay. Nagkaroon kasi ng maraming aberya sa employers ni mama noon. Tandang-tanda ko pa noong umuwi siya pagkatapos ng kontrata niya nang walang bitnet na kahit anong balikbayan box. Ang meron lang siya noon ay ang sarili niya at ang mga personal niyang gamit. Nalungkot siya na parang wala siyang narating sa ilang taong pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya nangako siyang babalik siya doon para bumawi. Nagkaroon kami ng financial problem. At si Kurt ang tumulong sa akin na mairaos ang pag-aaral ko habang abala ang mga magulang ko sa pag-aayos ng problema ng pamilya namin. Si Kurt ang nag-provide ng mga pangailangan ko hanggang sa makapagtapos na nga ako sa kolehiyo. Ay, grabe. Napakainit naman. Daming tao ngayon Uy, may tumatawag. Si Queenie pala. Hello, love? Hello, love? Saan ka na? Nasa labas pa ako, love Pero pauwi na rin. Bakit? Lumabas na yung result ng licensure exam. Talaga? Nakita mo na? Hindi pa, love Gusto mo dumaan dito sa amin? Sabay natin tignan? Sige, love. Pupunta na ako dyan. Hintayin mo ako, Okay, love. Ingat ka. Kuya, dyan na lang po ako sa may tabi. Salamat. Sana pasado, sana pasado, sana pasado. Love? Love, nandito na ako. Love, Hi. pasok ka. Tara, love.
Check na natin yung result? Mamaya na lang siguro, love. Gusto mong magmerienda muna? Mamaya na yung merienda, love. Hindi na ako mapakali. Gusto ko na malaman kung nakapasa ba ako. Pero, makakapaghintay naman yun eh. Love, kanina pa ako kinakabahan eh. Hindi na nga ako makapaghintay oh. Ah, Bakit, love? May problema ba? Na-check mo na yung result? love. Parang kanina ka pa malungkot eh. Hindi ako nakapasa. Wala yung pangalan ko sa listahan. Love, ayos lang yun, okay? May next time pa naman eh. yung iba nga, 2 beses o 3 beses na nagtitake ng licensure exam, 'di ba? First time mo pa lang naman eh. Pasensya na tol. Hindi sinuwerte. Okay lang yun, kuya. Tama yung sinabi ni Ate Queenie. May next time pa naman. Huwag pa masyadong dibdibin yun. Nakakahiya lang kasi. Ikaw yung sumagot sa mga panggastos ko nung wala akong trabaho habang nagre-review. Wala yun, huwag mong intindihin yun. Ang isipin mo na lang, at least alam mo na yung flow ng exam. Mas kaya mo na yun sa susunod. Paano yan? Hindi muna matutuloy yung usapan natin na susunod ako dyan sa US. Hindi pa ako pwede magturo dyan eh. Wala pa akong lisensya. Sus, wala namang deadline yung plano natin eh. Pwede pa rin naman yun next year o kaya kahit after 2 years. Pasensya na kayo ha. Dahil sa akin, mapupunada pa tuloy yung mga plano. Walang problema doon, kuya. May tiwala kami sa'yo. Siguradong sa susunod, mamaniin mo na yung exam. Oh, umiiyak ka? Hindi, parang ako tuloy yung pabigat at failure sa pamilya natin. Nakapagtapos nga ako ng college pero wala naman akong silbi. Ako pa yung nagiging cause of delay sa mga plano natin. Huwag mo nga isipin yan, kuya. Hindi ka pabigat. At lalong hindi ka failure. Siguro hindi lang ito yung time mo pa. Kanya-kanyang panahon lang naman yan eh. Siguradong darating din yung para sa'yo. Kaya huwag kang panghinaan ng loob, okay? Promise, tol. Sa susunod, gagaling ako na talaga. Babawi ako sa'yo. Babawi ako sa inyong lahat. Next time, magiging proud din kayo sa akin. Hindi ko malilimutan yung pakiramdam noong hindi ko makita ang pangalan ko sa listahan ng mga nakapasa sa licensure exam for teachers. Kahit sinabi na ng girlfriend kong si Queenie na hindi ako nakapasa, gusto ko pa rin makita ang resulta sa sarili kong mga mata. At habang tumatagal ang pag-scroll ko sa mouse ng computer, nararamdaman kong tumitigas sa mga daliri ko at nanlalamig ang buong katawan ko hanggang sa halos hindi na ako makadalaw. Ang daming tanong sa utak ko. Bakit ako bumagsak palagi naman ako nagre-review? Paano yung mga plano namin ni Kurt? Anong magiging trabaho ko? Saan ako pupulutin? Ano ang mangyayari sa future ko? Kahit hindi paramdam sa akin ng pamilya ko, alam kong medyo dismayado sila sa resulta ng exam. Asang-asa pa naman sila sa akin kasi sa aming dalawa ni Kurt, ako yung masipag mag-aral. Hiyang-hiya talaga ako noon, mabuti na lang at nandyan ang girlfriend ko para patatagyan ang loob ko. Kahit na para akong isang malaking failure, palagi niyang nire-remind sa akin na okay lang ang lahat, na pwede pa naman akong sumubok ulit. Kaya magmula nga noon, pinangako ko sa sarili ko na hindi doon matatapos ang lahat.
babawi ako at sisiguraduhin kong magiging proud ulit sa akin ang pamilya ko. Kahit na hindi ako pinalad na makapasa sa unang licensure exam ko, nagpatuloy pa rin ako sa pagtupad ng pangarap ko na maging teacher. Sinubukan ko mag-apply sa mga private school. Hindi naging madali ang pakikipagkompetensya sa mga kabatch ko na may pinanghahawakan ng lisensya, pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Mabuti na lang din at may mga institusyon noon na tumatanggap ng mga hindi elite passer. Kahit na mas mababa ang offer, pinagtiyagaan ko na lang muna. Nangako naman ako sa sarili ko na kapag maluwag na ang schedule ko at kapag may kaunting ipon na ako, ay susubok ulit ako na mag-take ng exam. Pero maraming pagbabago ang nangyari na wala sa original plan ko. Binana ko na mag-propose noon sa girlfriend kong si Queenie. Nakita ko kung paano niya ako suportahan kahit sa pinakamalungkot na yugto ng buhay ko. Kaya sigurado na akong siya ang gusto kong makasama habang buhay. Mula noon, napunta na ang focus ko sa paghahanda at pag-iipon para sa kasal namin. At dahil nga hindi kalakihan ang sinusweldo ko noon, naging pahirapan ang pag-iipon. Isa pa, nasa ibang bansa noon si Kurt at ayoko namang iasa sa kanya ang lahat ng panggastos namin sa bahay. Lalo't may sarili na rin siyang buhay noon at alam kong may sarili din siyang problema. Pero nung minsang umuwi siya daling ibang bansa, hindi ko naiwasang maglabas ng sama ng loob sa kanya. Konti na lang matatapos na ako dito. Kanina ka pa dyan Kumain ka na ba? Tapusin ko lang to pa para tuloy-tuloy ng pahinga ko mamaya. Sige. May pagkain na dyan sa lamesa. Pag dumating si Kurt, pakainin mo na lang, ha? Sige pa. Bakit? Anong iningiti-ngiti mo dyan? Wala pa. Natuwa lang ako kasi dati puro sakit ng ulo binibigay sa inyo ni Kurt kaya palagi mainit ang ulo niyo sa kanya. Pero ngayon, lumalambot na yung puso niyo sa kanya. Ayoko lang naman kasi nung pagiging sobrang pasaway niya noon. Pero napatunayan niya naman na may mararating siya kaya kahit papano gumaan na rin ang loob ko. Siya, matutulog na muna ako. Ikaw na muna bahala sa kapatid mo pagdating, ha? Sige po. Mukhang matatagalan pa si Kurt Mauna na nga ako kumain. Kurt, ikaw na ba yan? Oo, kuya. Kumain ka na? Tapos na rin. Sayang, nagluto pa naman si Papa. Talaga? Sige, tikim ako konti. Kumusta naman yung mga lakad mo? Okay naman, kuya. Nakakatuwa nga kasi sobrang advance na rin pala ng mga office ng call center dito. Hindi na nalalayo sa Amerika. Ikaw ba, kuya? Never mo bang naisip na mag-BPO na rin? Malaki sweldo dito. Ang kagandahan pa, wala kang take-home na trabaho. Hindi kagaya dyan sa work mo. Hanggang bahay, nagtatrabaho ka. Masaya naman ako sa ginagawa ko Sa bagay. Iba talaga kapag mahal mo yung trabaho Kaso minsan, kailangan mo rin magpaka-practical Di ba ang usapan natin kukuha ako ng lisensya tapos susunod ako sa'yo dun sa Amerika? Di ba in demand naman ka mga teacher doon? Ay, oo nga. Kumusta pala yung licensure exam mo, kuya? Hindi ako nakapag-take this year Busy kasi sa trabaho. Ganun ba? Mag-take ka na kaya uli next year? Tingnan ko kung kaya pa ng schedule. Mag-resign ka na muna sa work mo. Tapos mag-part-time ka na lang doon para makapag-focus ka sa paghahanda. Hindi pwede Nag-iipon ako ng pera. Bala ko na mag-propose kay Queenie. Tapos kung papala rin, next year na rin magpakasal. O di, lahat ng sasweldohin mo sa part-time mo, idiretso mo na sa ipon mo. Huwag ka na muna magambag dito sa bahay para makaipon ka kaagad. Hindi naman pwede yun Nasa ibang bansa ka
Tapos ako yung nandito sa bahay. Dapat lang na ako yung sumalo ng ibang gastusin dito. Kaso kailangan mo nga mag-ipon, di ba? Kaya nga nagtatrabaho eh. Paano ka magkakaroon ng time sa pagre-review mo niyan? Gagawa ko ng paraan, kaya kaya yan. Kayang-kaya. Ngayon pa nga lang, hindi mo na mapagkasya yung time mo eh. Tignan mo nga nagkalat pa yung mga Manila paper at laptop mo sa sala. 10 oras na ng gabi. Tapos may pasok ka pa bukas. Natural lang yan. Ganun talagang buhay ng teacher. Kuya, kung uunahin mo nga asikasuhin yung licensure exam mo, mas mapapagaan na yung buhay mo. Hindi mo na kailangan pagdaanan lahat yan. Hindi pa ngayon yung magandang timing eh. Kaya nga tutulungan kita eh. Ang iintindihin mo na lang yung sarili mong ipon. Ako na bahala sa lahat dito sa bahay. Malaki naman yung kinikita ko sa ibang bansa eh. Ano lang ba naman yung magpadala ko ng panggastos nyo dito, di ba? Kaya ko na nga, Kurt. Bakit ba ang kulit mo? Okay. Easy. Kanina ka pa eh. Sinabi ko na nga kaya ko na. Ako nang bahala. Gagawa ko ng paraan. Nagpipilitan mo pa yung gusto mo eh. Nag-aalok lang naman ako ng tulong eh. Mas hindi ko kailangan yung tulong mo. Hindi na. May trabaho na ako kaya ako nang bahala sa sarili ko, okay? Di naman porket may trabaho ka na, kakalimutan na kita. Kapatid pa rin naman kita eh. Kuya mo ko. Ako yung mas matanda sa'yo. Wag na wag mong kakalimutan yan. Oo, mas malaking kinikita mo sa akin. Pero wag mo ipamukha sa akin na wala akong silbi dito sa bahay. Na para bang hindi ko kayang tumayo sa sarili kong paa. Hayaan mo akong magdesisyon para sa sarili ko. Ngayon pa nga lang nangihimasok ka na sa buhay ko eh. Ano pa kaya pag mas malaki na natulong mo sa akin? Alam kong hindi na din maganda ang reaksyon ko sa mga sinabi ni Kurt noon. Pero hindi ko na kasi napigilan eh. Pakiramdam ko nagiging invasive na siya sa mga desisyon ko. At hindi man niya sinasadya, para bang minamaliit na niya yung trabaho ko bilang teacher. At yun ang ayaw na ayaw kong mangyari. Itinuloy ko ang plano kong pagpropose kay Queenie at dahil nga sa kakarampot na sinusweldo ko, 1 taon ang tinagal bago ko naisagawa yung plano ko. Pagkatapos noon, ay inumpisahan ko na ulit ang pagre-review para sa LET at sa biyaya ng Diyos, nakapasa na ako. Isa na akong licensed teacher. Yun nga lang, medyo na-delay yung plano naming pagpapakasal. Akala ko kasi kapag meron na akong lisensya, magiging madali na ang paghahanap ng mas magandang trabaho. Pero akala ko lang pala yun. Sa dinami-dami ng magagaling na passer, naging mailapang oportunidad para sa kagaya kong retaker kung tawagin nila. Kaya ang ginawa ko, pinagtiyagaan ko muna yung dati kong trabaho habang naghihintay ng mas magandang oportunidad. Grabe! Ang ganda pala ng interior itong bahay niyo, Kurt. Salamat eh. Swerte talaga ni Shane sa'yo, no? Swerte ka rin naman kay Kuya Sonny. Masipag na, mabait pa. Oo naman. Proud na proud nga ako dito kay Sonny eh. Alam niyo ba, isa siya sa may pinakamataas na rating ngayon sa school. Talaga, Kuya? Nice! Congrats! Magkano na ulit yung nagastos niyo dito sa bahay niyo? Siguro nasa halos 2 million din. Di ba mahal? Oo, nasa ganun, mga 1.8 to 2 million. Grabe. Ako siguro kahit magtrabaho ko habang buhay, hindi ako magkakaroon ng ganyang kalaking pera. Nako, kung alam mo lang, katakot-takot na earbuds din ang binigay sa akin itong bahay na to. Minsan nga, napapaisip din ako eh. Parang sa dami ng pagod at hirap ko, parang hindi rin naman worth it. Okay na rin ako dun sa kahit simpleng bahay lang. Basta masaya ka sa ginagawa mo. Parang si Kuya. Sa bagay, may point ka rin dyan. Iba-iba lang din siguro tayo ng definition ng success, no? Yung iba, nasusukat sa mga bagay na napundar nila. Yung iba naman, basta masaya na sa ginagawa nila, matuturing na nilang successful yung sarili nila. Wait lang ha. Parang sumakit yata yung tiyan ko eh. Punta lang sa dito siya. Okay ka lang, love? Parang biglaan yata yan. Okay lang ako. Balik ako agad.
nakakapagod yung biyahe. Nag-enjoy ka naman? Oo, sobra. Nice. Grabe, sobrang nakaka-proud si Kurt, no? Nakapagpatayo na siya ng ganong bahay sa ganong edad, considering na hindi pa siya nakapagtapos ng college. I mean, tayo kaya? Kailan kaya tayo magpapakasal, no? Uy, hindi kita pinipressure, love, ha? Na papatanong lang naman ako. Kasi, kahit papaano, at this age, gusto ko na rin makapag-start na tayo. Pero syempre, we have our own timeline din. I'm sure naman na darating din yung time para sa atin. Queenie, love. Hindi ka ba naiinip? Of course not. Sabi ko naman dati pa, di ba? Willing naman ako maghintay sa tamang time para sa atin. Sure na ako sa'yo. Ang gagawin ko na lang, maghintay. Pero, hindi ka ba nainggit sa ibang kaidara natin na nakakapag-settle na? May mga sarili ng bahay, may malalaki ng ipon. Syempre, kahit papaano naiinggit din. Kasi, gano'n ang gusto kong buhay eh. Pero, ulitin ko, kaya kong maghintay. Basta hanggat nandyan ka at hindi ka pa napapagod, wala akong dahilan para mapagod sa kakahintay. Pero, what if hindi mo na kailangan maghintay? What do you mean? Queenie, alam ko kasi na dahil sa akin hindi mo matupad yung mga pangarap mo sa buhay na makapag-settle down at bumukod. Matutupad naman yun eh. Hindi lang sa ngayon pa, okay? Kaso kailan? Sa lagay na to, tingin mo asenso pa yung buhay ko? Palagay mo ayaw ko pang ibigay yung buhay na pinapangarap mo? Oo naman. Hindi, Queenie. Hindi ko kaya. Mukhang ako pa ngayong humihila sa'yo pababa eh. Ako pa yung nagiging cause of delay. Love, wag mong isipin yan. Totoo naman kasi. Ang dami ko pang kailangan ayusin sa sarili ko, sa career ko. Mahaba-habang panahon pa yung kailangan ko para magkaroon naman ako ng silbi. Kung yun yung sa tingin mo, di sige. Maghihintay ako. Kahit gaano pa katagal. Ewan ko, Queenie. Parang malabong mangyari yun eh. Ano? Kung mahihintay mo pa ako, baka paglipasan ka lang ng panahon. Ano pong pinagsasabi mo, love? Siguro mas mabuti nang wag na muna nating ituloy yung kasal. Ano? Masasayang lang yung oras mo kakahintay sa akin eh. Wala akong mabigay na assurance sa'yo kung kailan magiging maayos yung buhay ko. Kung kailan kita mapapakasalan. Kung kailan ko matutupad yung mga pangarap mo. Pangarap natin. Isa akong malaking sablay. Hindi ako bagay sa'yo, Queenie. Yun ba yung pinaramdam ko sa'yo? Na hindi ka karapat-dapat sa akin? Hindi. Kahit kailan hindi mo pinaramdam sa akin yan. Pero ako sa'yo may mali eh. Ako yung nakakaramdam nito. Gulong-gulo pa ako. Marami pa akong dapat ayusin. At sa palagay ko, hindi pa ako karapat dapat magmahal ng ibang tao kung ako mismo hindi pa buo. Totoo ang mga sinabi ko noon kay Queenie na never niyang pinaramdam sa akin na hindi ako karapat-dapat sa kanya. Pero mahirap kalabanin ang sarili nating utak. Lalo na kung ito mismo ang nagsasabi sa atin na we are not good enough. Mahal na mahal ko si Queenie pero hindi na ako sigurado noon kung sapat pa ba yung pagmamahal lang. Wala akong maiaalis sa kanya. Hindi ko siya mabigyan ng magandang buhay. Nauna pa ngang magpakasal ang kapatid ko kaysa sa akin. Samantalang ako yung matagal na nagpaplano na gawin yun. Hindi ko namamalayan na unti-unti na palang nade-develop ang insecurity sa akin. Ilang linggo rin kaming hindi nag-usap ni Queenie. Gustong gusto ko siyang kausapin at makita.
Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hanggat hindi pa ako karapat-dapat, hindi ko muna ihaharap ang sarili ko sa kanya. Kung makahanap man siya ng ibang lalaki na bumamahal sa kanya habang hinahanap ko pa ang sarili ko, tatanggapin ko yon ng buong buo. Kailangan ko pang ayusin ang sarili ko. Yon ang itinanim ko sa utak ko. Nababaguhin lang pala ng isang pangyayari sa buhay namin. Okay na muna siguro to. Bukas ko na lang itutuloy yung iba. Ay, matutulog na muna ako. Sunny! Gising ka ba? Sunny! Ba? Magbihis ka, alis tayo. Bakit po? Si Kurt daw dinala sa ospital. Ha? Bakit? Mamaya na ako magpapaliwanag, basta magbihis ka. Sige, wait lang. Diyos ko. May konting lacerations at injuries lang po ang pasyente, pero mababaw naman po at naagapan naman kaagad kaya naiwasan yung sobrang pagdurugo. Pero makakauwi din po ba siya ngayon, Doc? Well, wala naman pong serious injury. Pinagpahinga lang po muna namin saglit bago siya i-discharge para hindi masyadong lumala yung mga sugat niya. Okay, salamat po. Kayo po ba ang guardian ng pasyente? Papa, Sumunod po kayo sa akin, may papapirmahan lang po ako. sige pa. Sunny anak, ikaw na munang bahala sa kapatid mo, ha? Sige pa. Pasaway ka talagang bata ka. O ano? Kaya din hospital ka ngayon. Ba't kasi nabuhay pa ako eh? Ano ba kasi nangyari? Wala eh. Pinatulan ako ng mga tambay sa amin eh. Bakit nakipag-inuman ka? Hindi, ako lang mag-isa uminom. O tapos? Bad trip kasi eh. Kasi? Sama kasi talaga ng loob ko eh. Si Shane kasi. O ano meron kay Shane? Teka, bakit nga pala wala yun dito? Wala na kuya. Pinalayas ko na. Wala na kami. Ano? Niloko ako kuya. Iniputan ako sa ulo ng malandi na yun. Patay tayo dyan. Buti na nga lang talaga napigilan ko yung sarili ko eh. Kundi, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa kanya. Kaso nung naglasing naman ako, hindi ko na kinaya yung tama ng alak. Naghamon ako ng away. Kamalas-malasan naman. May pumatol. Hayaan mo. Sabay ka na lang muna umuwi bukas. Regluhin muna natin yung gulo na pinasak mo bago ka umuwi dun sa inyo. Para siguradong safe ka. Ayoko na kuya. Ayaw mo na? Ang alin? Ayoko nang umuwi sa bahay na yun. Maaalala ko lang lahat ng sama ng loob ko dun eh. Anong gusto mong gawin dun? Benta na lang. Bahala na. Kung gusto mo, kayo muna ni Queenie tumira dun. Kaso, wala na ka... Alam mo kuya, inggit na inggit ako sa'yo. Ha? Hindi ko lang sinasabi sa'yo to pero sa totoo lang, palagi kong naiisip na sana naging kagaya mo na lang ako. Na kahit na simple lang yung buhay, meron namang totoo nagmamahal sa'yo. Yung willing maghintay, yung hindi ka lolokohin. Ako kasi, parang pinakasalan lang ako ni Shane kasi may ipon ako eh. Hindi naman niya talaga ako mahal. Hindi ko alam na may ganyan ka palang nararamdaman. Kaya ikaw, wag mo na pakakawalan yung si Queenie ha. Mahal na mahal ka niyan. Kasi kahit na wala kang malaking pera, nandyan pa rin siya.
Alagaan mo siya. Ipaglaban mo. Kasi mahirap na makahanap ng kagaya niya na totoong magmahal. Bakit hindi sinasagot ni Shane yung tawag ko? Naku pa, mahabang kwento. Ha? Pero kailangan ko munang umalis. Si Kurt na lang tanongin niyo. Bakit? Saan ka pupunta? Basta pa, babalik ako kagad. May kakausapin lang ako. Ganun ba ka-importante yan? Oo pa, sobra. Sobrang importante nito. Hindi na ito makakapaghintay eh. Kayo na munang bahala dyan ha, alis na ako. Queenie? Queenie, si Sunny to. Mag-usap tayo please, Queenie. Sonny? Queenie, love, I'm sorry. Nagkamali ako. Sorry talaga. Patawarin mo sana ako, love. Please? Hindi ko naman talaga gusto makipag-break sa'yo eh. Naguguluhan lang talaga ako noon. Pero maniwala ka, mahal na mahal kita. Ayoko mawala ka sa akin. Kaya please kalimutan mo na yung mga nasabi ko. Patawarin mo ako. Balikan mo na ako. Huwag na tayo maghiwalay. Bumalik na tayo sa dati. Please. Love, wala ka bang sasabihin? Anong ingitian mo lang ako? Sabi na nga ba eh, hindi mo rin ako matitiis. Alam kong babalik ka rin eh. Okay lang sa'yo? Hindi ka galit? Tapula ako sa'yo ng konti. Pero alam ko namang nabigla ka lang noon, kaya okay lang. Naiintindihan ko naman yung nararamdaman mo. So, okay na sa'yo? Bati na tayo? Oo, basta huwag mo na ulitin yun ha. Huwag mo nang gagawin ulit yun. Oo, love, promise. Hindi na talaga. Hindi. Thank you, love. Thank you. Thank you sa pag-intindi sa akin. At sa hindi mo pagbitaw. Mula ngayon, mas lalo ko pang aalagaan ng relationship natin. Sabay nating malalagpasan ng lahat. Mawala na sa akin ang lahat. Huwag lang ikaw. Mahal na mahal kita, Queenie. Mahal na mahal. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang sasabihin ko at this point. Wala akong ibang nararamdaman kundi puro pagpapasalamat sa mga tao sa paligid ko. Ang pamilya ko na hindi nagsawang sumuporta sa akin at ang girlfriend ko na sobra akong mahal. Na kahit wala akong yaman o malaking achievement sa buhay, mananatili pa rin proud sa akin. Sa lahat na nangyari, na-realize ko na bukod sa may kanya-kanya tayong timeline, meron din tayong kanya-kanyang kwento. Walang template ang buhay na dapat sinusunod. Hindi dapat natin ini-evaluate yung mga sarili natin base sa narating ng ibang tao. Ang definition ng happiness para sa atin ay maaaring iba para sa kanila. At ang pinakamahalaga sa lahat, minsan hindi lang natin alam pero yung buhay na meron tayo ay kinaiingitan din pala ng ibang tao.